Hi guys! Today i-review ko yung Fecon Voray 300. So ito siya, napaka-aggressive tignan. At ito yung kanyang TFT screen, 5 inches with dual barrel blaster. That's the tachometer and the speedometer. Ito rin yung kanyang keyless system na napakadaling gamitin. Ito yung kanyang gas tank cover. At may handguard na rin siyang kasama. At ito, naka-projector headlamps siya. Naka-headlights na projector. 6 na projector headlights. Yan, ito yung ano niya, handguard niya. Ito yung ano niya, forward footboard. Na napakalaki, napakahaba. Yan, luwag pa sa paa ko. I'm size 10. Meron din siya dito. Napakaluwag din. Mahaba. At ito yung kanyang passenger foot peg. Okay rin siya. Rubberize yung kanyang cover. At ito rin yung kanyang muffler, mahaba siya. At meron din tayong dual shock sa likod. At may preload adjustment siya. Ayan. Okay. At ito yung kanyang CVT cover. Ito yung kanyang side view. Ayan. Napakaganda niya. Nagpaganda yung TFT LCD niya. At ngayon, itest naman natin yung kanyang muffler sound. Nilab natin yan. Okay. Okay naman yung tunog. Tunog 300cc. Yan ang kanyang upuan. Napakalapad po niyan. Ayan ang kanyang daytime running light. Napaka-aggressive tignan, napakasungit ng kilay niya. At ito yung kanyang headlight pag naka-on. So, dalawang projector headlight lang ang naka-on. Pero, pag in-on mo yung kanyang high beam, yan, mag-on yung 4. Napakaliwanag po niyan. Lalo na sa gabi, sobrang liwanag niya. At try naman natin yung kanyang passing light. Yan. Ang lakas din po niyan. Kita-kita siya kahit daylight pag nag-passing ka. Passing switch. Ito yung mga switch niya sa handlebar. Yan, high beam, low beam, signal button, signal light, horn, at ito yung passing light niya. Kaya napakadali lang niyang i-press. So sa TFT panel niya, makikita natin yung iba't ibang information. Yan. Actually, may ano rin siya. May tire pressure monitoring din siya. Hindi ko lang naipakita. At ito yung kanyang dual instrument cluster niya. Yan yung tachometer at yung speedometer. At ito yung kanyang charging port. USB na po siya. Magsaksak na lang kayo ng charging cable. So, naka-integrated na siya sa handlebar mismo. Ito yung packet niya. Malalim po yan. Napakalalim ng packet niya. At meron din siyang cigarette or charging port sa loob. At ito yung kabila. Yan. Kung makikita nyo sa kamay ko. Ayan, napakalalim niya. Kasya yung tatlong mineral water dyan. Yan. Magkabila yan. Same lang sila ng size tsaka ng lalim. So guys, ito naman yung kanyang keyless system, keyless switch. Yan. Lipat mo lang sa may seat, magbubukas na siya. Ito yung under seat compartment niya, napakalaki. Pero mababaw yung gitna. Dito sa may bandang dulo, kasya yung half face outlet. Unfortunately, hindi po kasya sa kanyang full face. Ito dito sa may bandang pants. Kasya din dyan yung half face helmet. Sa gitna siguro mga documents or mga kapoteng nakatapi na maayos. At ito naman yung kanyang instrument panel. Sorry, maulan. Inabutan kasi ako ng ulan. Ito yung kanyang switch sa kabila, hazard switch, and this is the TFT screen. Marami siyang information. Ito yung sa kabila. May time siya.
Yan. Trip meter, tire pressure. Yan. Ito po yung kanyang specification. The model code is DY300T-A. So, DY stands for Dayang. Kasi Dayang siya sa ibang country. And dito is FKM or Fecon. The dimension is 2,166 by 770 by 1,366. Ang wheelbase naman niya is 1,548. And maximum torque is 27.7 Newton meters of torque. And the startup is electronic. Wala po siya kickstart. At the maximum horsepower is 20 at 7,500 RPM. At yung kanya namang fuel consumption per 100 kilometers. At ang kanya maximum speed is 128 kilometers per hour. So that's all. Thank you po sa panonood. Stay safe.